Topic po natin ngayon tungkol sa kulay ng ihi, yung mga senyales nakikita natin sa pag-ihi. Pwede natin malaman kung healthy ka o hindi. Pwede malaman, meron tayong clues kung may UTI ba, may kidney disease ba, may prostate problem ba, may STD ba, pwede malaman sa ihi. So parang tuturuan ko kayo maging parang doktor. Pero syempre, pinakamaganda, mag-urinalysis pa rin. Marami rin makikita sa urinalysis. So, actually, mga 7 signs to 7 bagay na dapat makita natin sa ihi natin. Like, ang clues namin, number 1, yung amoy. Depende sa amoy, malalaman kung may sakit. Number 2, yung kulay. Maraming sari-saring kulay yung ihi. Number 3, malabo ba yung ihi? Number 4, parang medyo pink o may dugo ba? O may mga bato-bato ba lumalabas? Buhangin. Number 5, ano ba sintomas? Masakit ba pag umihi? Number 6, sobra bang dalas umihi? Number 7, tingnan din yung ihi, mabula ba? Nilalanggam ba? So yan ang mga dapat tingnan natin. So, ang kidneys natin, ang trabaho ng kidneys, gumawa ng ihi. So, nilalabas yung mga waste products. Kaya yung mga tips, ibibigay din natin mamaya. Okay? Number 1, sinabi ko yung amoy. Diba? Ano ba ang normal na amoy ng ihi? Siyempre, medyo mapanghi yung ihi. Normal yon. Pero pag ang ihi mo ay parang amoy ammonia. Alam niyo yung ammonia? Malakas yung ammonia Yung talagang medyo masangsang siya. Pwedeng dehydrated yon pag ammonia. Okay? Merong mga ihi, amoy prutas, amoy acetone. Di ba alam niyo yung acetone? Pangtanggal ng manicure. Yung amoy acetone na ihi, bad sign yun. Kasi pwede yan sa may diabetes na malala. So yung mga serious na super taas yung diabetes, may mga ketones yun, lumalabas sa ihi. Kaya amoy acetone, fruity smell. Papacheck agad sa doktor yon. Pag ang ihi masangsang at mabaho, di ba? May ihi talaga mabaho na ihi, UTI yon. Baka maraming bakterya, kaya nangangamoy yung ihi. Kaya minsan pag pupunta ako sa mga CR, pag naamoy ko yung next, sabi ko baka may sakit to. Baka may sakit. So yung amoy may clues. Dapat yung normal mapanghilang konti. Number 2, yung kulay ng ihi. Malalaman kung healthy o hindi. Pag ang kulay maputi o kulay light yellow lang, normal yon. Pale yellow color, di ba? Pero pag ang ihi mo dark yellow, medyo matingkad na yellow na, pwedeng dehydrated ka na doon. Okay, pwedeng dehydrated ka. Pag ang ihi mo medyo yellow-orange, yung yellow na papunta na sa orange, pwedeng naparami ka ng vitamins. Okay? Yung mga vitamin B. Baka may yung mga uminom ng mga multivitamin. Kita mo yung ihi mo, very yellow, matingkad, di ba? Kakaiba. Ibig sabihin, sobra ka sa vitamin B. Ayaw na ng katawan mo yung vitamin B, nilalabas na nga niya. Kaya nasa ihi. Kaya ako, hindi naman ako lagi nagba-vitamins. Pag maganda naman yung pagkain mo, di pwede na yon kung assorted naman yung kinakain mo, may protina, may gulay, may isda, pwede na yon. Hindi naman kailangan everyday mag-vitamins. Pag ang ihi, kulay orange talaga, kulay orange. Actually, baka may gamot. Baka may gamot ka iniinom. Yung mga uminom ng gamot sa tuberculosis, mga rifampicin, nagiging orange yung ihi. Baka meron kang kinain na may dye na sobrang orange. Pero yung orange, pwede rin sign ng liver problem. Okay? Pag ang ihi mo, medyo pink. Alam niyo yung pink, mapula-pula konti. Pero hindi siya talaga pula. Kasi pag may dugo sa ihi, let's say, maraming cause ng dugo sa ihi. Pwedeng dugo sa kidneys, dugo sa pantog, pwedeng kidney stone, pwedeng bladder stone, o pwedeng may kidney cancer or bladder cancer. So, pag medyo pink-pink siya, ibig sabihin, baka may dugo doon. Papa-urinalysis na tayo. Diba? Kasi bihira naman talaga yung pula Yung pula na
dugo. Kasi syempre maraming tubig yung ihi. So, nahahalo siya. So, papa-urinalysis, i-check yung RBC. Mura lang ang urinalysis. May 50 pesos, 100 pesos. So, pag chinek nyo, may nakitang maraming RBC, may dugo yun. Aalamin natin bakit. Pag maraming WBC, white blood cells sa urinalysis, UTI yon. Okay? Kailangan uminom maraming tubig, kailangan mag-antibiotics kung UTI. So, pink or red urine. Pero yung ihi na super pula, pwedeng baka meron ka kinaing mapula masyado. Pwede rin yon. May ihi na kulay green na o kulay blue. Blue or green, usually may nakain siyang sobrang kulay. Baka meron kang kinain na may food coloring na sobrang daming green o sobrang daming blue. Meron nga minsan nagpapanik sa akin na ihi daw niya kulay blue pero may kinain siyang masyadong blue na dye. Kaya ayoko nga may food coloring masyado. Okay. Ito po, pag ang ihi kulay brown, ang brown po hindi maganda kung brown. Yung brown, dark brown, ibang usapan yon. Yung dark brown, pwedeng liver problem or kidney problem. Okay? Ang ihi na dark brown, yung mga nagbaboxing, nabugbog, o yung nag-hazing, yan, o may rhabdomyolysis, pwede maging brown yung ihi. So, hindi po sabihin, nabugbog yung katawan, yung muscle nasisira So, sa kulay, marami tayong matututunan. Number 3, yung labo. Gaano ba kalabo yung ihi? Pag very cloudy kasi yung ihi, pwede may UTI, kaya malabo. Sabihin, baka may nana, may white blood cell. Yung STD, sexually transmitted disease. Pag may STD, may tulo, lumalabo din yung ihi. May kidney stone, may diabetes, pwede rin lumabo yung ihi. Although sa diabetes, usually nilalanggam yung ihi. Pag yung ihi mo nilalanggam, alam nung langgam kung mataas ang blood sugar O diabetes. Okay? Dati nga, ang mga doktor noong lumang panahon, tinitikman pa yung ihi. May ganun dati yun tinitikman. Kung matamis ay diabetes. So, anyway, hindi na ginagawa ngayon may urinalysis. May prostate problem, pwede rin lumabo yung ihi. So, maraming dahilan ba't lumalabo. Number 4, pinag-usapan ko na yung may dugo, ang ihi, o may bato-bato, may buhangin. So, pag may lumalabas na buhangin, kidney stone yan. So, meron kang factory na parang gravel factory. So, kailangan maraming tubig iinumin mo dito pag may kidney stone. Kidney stone, you will need mga 3 litrong tubig araw-araw o 12 glasses of water pag meron ka ng kidney stone. So, yung iba ayaw uminom, yung iba 3 glasses, hindi po pwede. Up to 12 ang kailangan nila. Pag kidney stone na, pag yung mga may kidney disease nga, halos 3 liters din. Pero sa atin, mga 8 baso, pwede na. Pwede tubig, mas maganda kaysa yung mga soft drinks at ibang inumin. Number 5, sintomas. Masakit ang pag-ihi. Okay? Kung dating hindi masakit, tapos sumasakit ngayon, pwedeng may UTI ka. Okay? Pwedeng may pamamaga do sa puwerta o sa urethra, pwede yan. Yung may sexually transmitted disease, may tulo, gonorrhea, chlamydia, masakit din ang pag-ihi. May prostate, lumalaki yung prostate, di ba? Minsan pag lumalaki yung prostate, masakit din yung pag-ihi. Pag punong-puno yung pantog, masakit din. Pero ang problema sa masakit, minsan yung prostate cancer, yun din ang sintomas. So, kung lalaki, edad 50 pataas, papacheck tayo sa urologist para ma-check kung lumalaki lang bang prostate, may gamot sa malaking prostate, o baka may ibang bukol sa prostate. Okay? So, pag masakit, pwedeng UTI, pwedeng STD, pwedeng malalaking prostate, o may ibang problema sa prostate. So, papacheck tayo sa doktor, papa-urinalysis din. Okay? Number 6, yung madalas umihi. Okay? Yung mga edad 50 pataas, madalas po talaga umihi. Ang 50 pataas. 50 years old up kasi nangyayari, actually lalaki o babae, lumiliit yung pantog natin. O, mas maliit siya, yung hindi na siya ganun kalakas yung capacity mag-ipon ng tubig. Pag bata ka pa,
kaya ng pantog mo siguro 500 ml ng ihi. Pero pag tumatanda na, baka 200 ml na, puno na. So, napapadalas yung ihi. Kaya dumadalas ang pag-ihi. Pwedeng may UTI, madalas umihi. Pwedeng diabetes. Okay? Pag hindi controlled ang diabetes, madalas din umihi. Okay? Lumalaki ang prostate, madalas din umihi. Yung papatak-patak yung ihi. And number 7, yung mabula ang ihi. Mabula. Maraming bubbles. Ito, importante ito. So, normally, ang ihi natin, pag tumama siya dun sa tubig, may bula naman talaga eh. Pero yung bula, dapat nawawala siya. So, yung bula, pag hinayaan mo, after 1 minute, dapat unti-unti nawawala. Ang sinasabi nating masama na maraming bula yung ihi, yung parang iced tea, di ba? Minsan meron kayong iced tea na matapang na iced tea, talagang mabula siya. So, yung pag-ihi nun, talagang super bula, tapos hindi nawawala yung bula, pwedeng may protina sa ihi yon, proteinuria. So, hindi po maganda yon, papa-urinalysis tayo, check din kung may protein. Kung maraming protein sa ihi, pwedeng may kidney disease. So, pwedeng nasisira yung kidneys. Ano ba ang cause? Ba't nasisira ang kidneys? 2 ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kidneys. Diabetes na matagalan, nakakasira ng kidneys. High blood, nakakasira din ng kidneys. May bibigay yung doktor ng mga gamot, mga ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, para makontrol konti yung pagkasira ng kidneys. Okay? So, pag meron kayong ganitong sintomas, papacheck lang urinalysis. Marami tayong makikita doon. Kung may dugo, may infection, may protein, o ibang may bato, pwede rin makita. Okay? Healthy urine tips. Number 1, uminom ng maraming tubig. Simpleng-simple, murang-mura, di ba? 8 basong fluid or tubig in a day. Pag may edad, siguro at least 6 na baso, para lang wag lang masyadong mayelo ang ihi natin. Balanced diet. Wag din over sa pagkain. May prutas, may gulay, may isda. Tama lang. Ayaw din natin, kailangan may protina yung pagkain nyo. Hindi rin pwede puro kanin, walang ulam. Hindi rin pwede na puro ulam, walang kanin. Kasi minsan nauuso sa atin ngayon yung high protein. Let's say, kumain ka ng 5 pork chop. O, ganun. Sobra dami yun, 5 eh. O, kumain ka isang buong manok, di ba? So, masyado maraming protein yon. Yung tamang-tama lang, siguro isang pork chop lang. O, pinakamaraming 2. Kasi nga, pag too high na protein, nahihirapan ang kidneys. So, ang kidneys natin nahihirapan din kung masyado mataas yung protein. Sabi nga ni Dr. Montemayor, pag marami kang kinain karne, yung kidneys mo, yung trabaho na parang naglalakad lang yung kidneys mo, mangyayari, tatakbo yung kidneys mo. Magiging extra effort yung kidneys mo dahil sa maraming protein na kinain mo. Kaya nga yung mga may kidney failure, yung nasisira ang kidneys, mataas ang creatinine, binabawasan ang protina nila. So, tamang protein lang. Okay? Huwag sobra, huwag kulang. Sa vitamins, tama-tama, wag din overdose, wag too high, wag yung meron ka ng multivitamin, nagdagdag ka pa ng iba, nagdagdag ka pa ng masyado marami. Kung vitamin C, siguro 500 milligrams, pwede na yun. Wag nang sobra taas. Maintain ideal weight, wag magpapataba, good hygiene. Tapos magtalik, dapat umihi. Yan. Very important yan, lalo na sa mga kababayan. Tapos magtalik, kailangan umihi ng 1 beses, kundi pwede mag-UTI. Pwede mag-UTI. So, maghugas maigi, limit alcohol, limit ang kape kasi nakakaihi din, tigil sigarilyo, at syempre, regular check. Yan ang kailangan natin. Sana po nakatulong itong tips natin para malaman kung healthy o hindi sa pagtingin sa ihi. Salamat po.